Okay, what's up mga Chillax? Chillax Moto muling nagbabalik para sa isa na namang e-bike ride. Hindi pala e-bike gamit natin si Kleng Kleng mga Chillax, ang ating version 1 Honda Click 150. Pero tungkol sa e-bike ang ating vlog for today. Meron tayong rescue operation. Kung naaalala nyo yung keso ni Yano mga Chillax, tumirik. Okay, namatay daw. And according kay Yano, feeling daw niya baka battery, may problema sa battery. Anyway, pinasundo natin, pinalalamove natin, tapos pinadala natin dito kay Lodge e-bike. Pupuntahan natin para makita ko ano talagang kondisyon ng e-bike. Fully loaded yung e-bike na yun mga Chillax, naka 3000 watts na racing hub, 72 volts, 60 Ah lithium polymer na battery. Actually halos lahat napalitan na dun, yung frame na lang tsaka yung kaha na lang ng keso na iwan dun Sana simple lang ang problema. And yeah, malalaman natin today. So kung gusto niyo makakita mga Chillax yung keso ni Yano, kung maayos pa, kung masisave pa. Kasi kung baterya problema nun, malaking problema mga Chillax, sa mahal ng battery nun. So nakikipag-unahan tayo dahil on the way na rin yung lalamove doon. Nakuha na kay Yano yung e-bike niya. Okay, malapit na tayo. Actually, nandito na pala tayo mga Chillax. Ito na yung Lodge e-bike. Okay, mukhang nauna tayo sa sa L300. Okay, dito na tayo mga Chillax. Mukhang pasarado na ata sila. Sabi hanggang alas 8 naman to. Mukhang nauna tayo. Okay, nandiyan na, pinagtulungan na si Keso ni Yano, ng mga boys ng Lodge e-bike. Ito na, mga napabayaan na, spaghetti na yung wiring nito. Yano sira-sira na rin yung seat cover. Mukhang kailangan ng tender loving care. Ayan na, umandar na mga Chillax. Ano kaya naging problema? Okay, may battery pa. Parang nakikita ko 79 volts pa siya. So mukhang hindi battery. Okay, ayan na nga. Ang suspecha nila is susian mga Chillax ang kailangan palitan. Meron lang naglo-lose connection sa susian. Kasi ito yung natin, yung charger ni Yano is naka-parallel 20 amp. So 10 amp, dalawang 10 amp na pinagsama. So gagawin ko, babalik ko sa stock na 10 amp. Pinaghiwalay natin para hindi parasado yung battery. Okay mga Chillax, so far mukhang switch lang daw yung problema ng e-bike. Ito, iuwi lang natin si Kleng Kleng, tapos sinamahan tayo na itong mekaniko sa Lodge. Malapit lang naman to, tapos angkas na lang ako pa uwi, pabalik dun sa Lodge para maiuwi ko yung keso ni Yano. Okay, thank you thank you Lodge e-bike. Ito na, iuwi na natin si parang walang ilaw to. Ayan na ba yung ilaw nya? Tangin ng lakas, nakakatakot tong e-bike niya. Kining dumadamba mga Chillax 79 na 78 volts pa siya. Pero according nga kay yung battery daw nito hindi na umaangat ng charge. Pero napatakbo naman mga Chillax. So yung problema niya sa connection sa susian. Pero yun nga, baka daw na dadamay o nasira yung susian dahil sa baka merong loose na wiring. So next time ibabalik natin para i-check lahat. Papaayos na rin natin yung wiring dito sa upuan kasi nakakatakot dahil spaghetti yung wiring baka pwedeng linisin ng konti. Tapos yung T-post, baka basag na yung bearing nito. Ang luwag na ng T-post. Nakita nyo naman yung upuan, sira-sira na. So yung sa battery, yan, hindi natin alam kung may unbalance lang ba yung cells nito, ba't di na full charge. Naka-parallel yung dalawang charger. Pinahiwalay na natin para pag charge natin mamaya, kasi extension lang gagamitin natin. Masyado malakas yung 20 amps masunog yung extension natin.
So ano, hiniwalay lang natin. So 10 amps na lang. Okay lang naman na medyo matagal mag-charge. Okay na, so uwi na natin to. Hanggang dito na lang ang vlog natin. So bye-bye na natin kung ano mangyayari dito sa e-bike ni ano. Baka tayo naman ang itirik nito. Yun lang mga chillax, maraming salamat sa pag-angkas. Thank you ulit sa Lagi Bike, shoutout sa pag-ayos na itong motor ni ano. So pinalitan lang yung switch. Damage 750 ba? O ganun. So iba na yung susian na ito. Bago na yung susi. Okay, please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin para updated kayo sa every upload nating mga video.